a great honor, the honor of a lifetime. The greatest people in the world and the greatest home in the world. I call it a home. We've had in this nation's been something very special. And I just want to say goodbye, but hopefully it's not a long-term goodbye. We'll see each other again. Thank you all very much. Mr. President, do you have any regrets about your presidency? I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank you for your effort, your hard work. People have no idea how hard this family worked. They worked for you. They could have had much easier life, but they did a fantastic job. I want to thank Mark Meadows, who's here, someplace right there. But it's been something very special. We've accomplished a lot. Our First Lady has been a woman of great grace and beauty and dignity. And so popular with the people, so popular with the people. In fact, honey, would you like to say a few words? Being your First Lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all. God bless your families. And God bless this beautiful nation. What else has to be said, right? But what we've done, that's true, great job. What we've done has been amazing by any standard. We rebuilt the United States military. We created a new force called Space Force. That in itself would be a major achievement for a regular administration. We were not a regular administration. We took care of the vets, 91% approval rating. They've never had that before. The vets have given us, the VA, the vets have given us an approval rating like has never been before. We took care of our vets and our beautiful vets. They were very badly treated before we came along. And as you know, we get them great service and we pick up the bill and they can go out and they can see a doctor if they have to wait long periods of time. We got it so that we can sadly get rid of people that don't treat our vets properly. We didn't have any of those rights before when I came on, so our vets are happy, our people are happy, our military is thrilled. We also got tax cuts, the largest tax cut and reform in the history of our country by far. I hope they don't raise your taxes, but if they do, I told you so. And if you look at the regulations, which I consider the regulation cuts to be maybe even more important, that's why we have such good and have had such good job numbers. The job numbers have been absolutely incredible. When we started, had we not been hit by the pandemic, we would have had numbers that would never have been seen already. Our numbers are the best ever. If you look at what happened until February a year ago, our numbers were at a level that nobody had ever seen before. And even now, we really built it twice. We got hit, nobody blames us for that. The whole world got hit, and then we built it again. And now the stock market is actually substantially higher than it was at its higher point prior to the pandemic. So it's really, you could say we built it twice. And you're going to see incredible numbers start coming in. Everything is sort of left alone. Be careful. Very complex. Be careful. But you're going to see some incredible things happening. And remember us when you see these things happening. Remember us because I'm looking at elements of our economy that are set to be a rocket ship up. It's a rocket ship up. We have the greatest country in the world. We have the greatest economy in the world, and as bad as the pandemic was, we were hit so hard, just like the entire world was hit so hard. Places that thought they got away with it didn't get away with it. They're suffering right now. We did something that is really considered a medical miracle. They're calling it a miracle in that
was the vaccine. We got the vaccine developed in 9 months instead of 9 years or 5 years or 10 years or a long time. It was supposed to take a long time, many, many years to develop a vaccine. We have 2 out. We have another one coming almost immediately. And it really is a great achievement. So you should start to see really good numbers over the next few months. I think you're going to see those numbers really skyrocket downward. And I can only say this, we have worked hard. We've left it all, as the athletes would say, we've left it all in the field. We don't have to come and say, we'll never say in a month when we're sitting in Florida, we're not going to be looking at each other and saying, if we only worked a little bit harder, we can't work harder. And we had a lot of obstacles, and we went through the obstacles, and we just got 75 million votes, and that's a record in the history of sitting presidents. It's an all-time record by a lot, by many millions. In the history of sitting presidents, it's been really just an honor. One of the things we're very, very proud of is the selection of almost 300 federal judges and 3 great Supreme Court justices. That's a very big number. That's a record-setting number. And so we've done a lot, and there's still things to do. First thing we have to do is pay our respects and our love to the incredible people and families who suffered so bravely from the China virus. It's a horrible thing that was put onto the world. We all know where it came from, but it's a horrible, horrible thing. So be very careful. Be very, very careful. But we want to pay great love to all of the people that have suffered, including the families who have suffered so greatly. So with that, I just want to say you are amazing people. This is a great, great country. It is my greatest honor and privilege to have been your president. Napanaginipan ko, kwento ko sa inyo, matatawa kayo sa panaginip ko. Tapos magkukwento tayo kung anong, mag-analyze tayo kung anong ba ang mangyayari sa Amerika or which is nangyayari na ngayon. So napanaginipan ko si Lolo Trump. Actually, nakatulog ako palangga mga alas 2 ng bago mag alas 3 yata ng madaling araw. 3 o'clock. So 7 na ngayon. 3:30 ganyan. Napanaginipan ko siya na hindi ko alam, basta parang nasa isang mataong event, tapos gusto ko raw magpa-picture. Ito real to real na panaginip, okay? Napanaginipan ko na gusto ko raw magpa-picture, tapos ngayon, busy-busy pa daw siya, inantay ko daw na maging bakante siya. So nagpaalam daw ako, ang eksena parang yung upuan sa tren, nandito si Melania, para may bata, tapos siya, ewan ko sino yung bata yun. Kasi ako daw nag-aantay ako ng pagkakataon palangga na mag-ask ng photo op sa kanya. So to make the story short, napagbigyan daw ako. Sabi ko, Mr. President, can I take photo with you? Oo daw kagad. Tapos habang nagtitake daw ako ng photo, ito grabe yung twist na panaginip ko. May lumapit daw sa akin na ABS-CBN na reporter, isa, sabi niya sa akin, Miss Marlica, pinatatawag ka ni Miss Arlene. Ano daw siya, reporter? Di ba yun si Arlene Macabenta na nagko-comment yung palangga ko? Tapos gigil daw ako, ba't ako pinatatawag? Parang, doon pinuntahan ko, hindi ko daw siya pinansin. Tapos tinapos ko daw muna yung pictorial. Tapos nung pinuntahan ko daw yung Arlene, sabi ko, anong problema mo? Talagang provoking na raw ako. Sabi ko, anong problema mo? Sabi, hindi ka dapat nag-ask ng picture sa presidente. Sabi daw na gano'n. Minora ko daw, tsaka sinampal ko siya sa panaginip ko. As in yun, talagang sinampal ko siya, pero mabigat yung dating dun sa panaginip ko, malungkot. Pero at least nakasampal ako ng tao sa panaginip ko, lalo na yung meron ko sino man yung employee ng ABS-CBN sa panaginip. Anyway, panaginip lang yung palangga. Pero seriously, ano ba ngayon ang nangyayari na nga sa Amerika after nitong rule ng Democrat? Ayan, may bagong miyembro tayo, si Miss
Cheetah. Okay, Ma'am Cheetah, thank you. Ayan. So, yung bagong YouTube member natin, thank you so much. Dun sa mga gustong mag-member, please go, go, go lang at support ang lola ninyo. So, anyway, actually, kaya hindi ako makatulog, 3:30 a.m. Sabi ko, ano yung future na nag-aantay lalo dito sa Amerika? 'Di ba, mga palangga? Gusto ko magpakakul kasi kagigising ko lang. Ayoko naman sumigat, magigising apo, no? So anyway, nangyayari na ito eh. Nangyayari na, actually, bago pa ako pumunta ng Amerika, nangyayari na ito, mga palangga. Parang, di ba tinatawag tayo ng mga Democrats na tayo daw ay mga Nazi. Di ba? Kinukumpara tayo kay Hitler. Tapos, sinabi ko sa inyo ng mga nakaraang video, hindi ito totoo. Mismo yung mga student ng Harvard University, di ba? Nanawagan sila, nagpetisyon sila na i-revoke yung mga diploma ng mga tao, lahat ng tao na graduate sa Harvard University na sumusuporta kay Trump. Tinatawag tayong Nazi. Tinatawag tayong mala Hitler, di ba? Hindi ba yun yung ugali na yun? Di ba yung nananawagan kang i-revoke ang graduate doon sa eskwelahan na yun. Tapos yun na nga, yung CNN, yung mga mainstream media na gustong shutdown yung ibang mga media na hindi nag-aayon sa kanilang komento at yung mga big tech. It's so sad for me na parang actually yung sinasabi nilang Nazi tayo, sila yung nagpapakita, mga palangga, mga kababayan ko, sila ang nagpapakita ng manifestation, ng pag-uugali, ng karakteristik ng isang ugaling Hitler. Di ba? Dito sa Amerika, mga palangga, tingnan natin, bago ako magbigay ng aking sa inyo. Diba? Tingnan natin. Wag na yan. Wag na yan. Kumakanta-kanta lang naman sila. Mamaya pa naman. Nakalive na ba? Umalis na? Tapos na? Okay. So anyway. Magkwentuhan tayo palangga. So ngayon, ang mangyayari, okay, ang mangyayari palangga dito sa buhay natin, para talaga tayong panahon ni Hitler. Ang nangyayari, alam mo kung bakit? Kasi, controlled tayo. Binusalan lahat ng bibig natin. Pag hindi natin kaya, di ba, nung panahon, nung back in 1933 ba, yung kay Hitler, basta nung panahon na yun, pinagsi-shutdown, di ba, yung mga newspapers, yung mga TV stations, na hindi aayon sa kanya at hindi lang yun. Di ba? Ikukulong ka. Diba? Ganon ang nangyayari dito na ngayon sa Amerika, which is, ito yung katotohanan. Ang lungkot kasi, wala, kumbaga, di ba, pag nagsasalta nga ako, may mga nagsasabi dyan na, dapat sa'yo isumbong, i-report ito. Dapat sa'yo i-report sa Facebook o sa YouTube para manahimik ka na. Para hindi na ako makapagsalita ng opinion ko, ng komento ko. Di ba, ganon kayo kung may mga dilawan man na nanonood? Hello. Enjoy my show. Ayan. Always fight for our future. No matter what, di ba? But hindi ibig sabihin na makikipagbugbugan ka o makikipag-physical ka. Yun ang mali sa ginagawa ng mainstream media. Okay lang. Sana, ito yung nakakalungkot sa mundo natin. At nangyayari na po ngayon, hindi lang to ngayon, sa atin. Sa atin sa Pilipinas. Since bata pa kayo, yung mga mas bata sa akin. Di ba? Pagpasok noong 1986, na-indoctrinate na ang mga kabataan ng mga rebelde. It's the same thing dito. Di ba sinabi ko to sa inyo sa mga vlog ko, na nung dumating ako sa Amerika, nalungkot ako. I know, not pala dumating, pa nung dumating yung mga anak ko. Kasi, hindi sila nagdadasal. Oh my God. Hindi nagdadasal, parang mga erehes. Sabi nga ng lola ko, di ba, pag hindi kayo nagdasal, hindi kayo marunong magpasalamat, hindi ka mo antigo magampo sa Diyos, daw mga erehes ka mo. Ilonggo kasi yung lola ko. Daw mga basta kung ano-ano sinasabi ng lola ko pag hindi kami, di ba, sa atin, nung katulad ko, di ba, kayo, alas 6 ng hapon,
'Di ba? Nagdadasal, nagro-rosaryo na tayo. Yung iba naman sa inyo na hindi Katoliko, hanggang ngayon nagdadasal pa rin kayo, 'di ba? Sa Amerika hindi eh. Wala 'yun sa curriculum eh, 'di ba? Sa atin noon. Ngayon ba meron pa sa Pilipinas? Yung pagdadasal, 'di ba? Kasama natin 'yan sa buhay eh. Mag-ampo tayo sa Ginoo. Wala na 'yun dito palangga. Kaya mga bata, ito yung nakakalungkot. Bata pa lang, ito na siguro, ito na yung sinasabi natin na para na tayong Germany, parang Hitler rule na, which is tayong pinagbibintangan na supporter ni Trump. Pero sa nakikita ko dito sa Amerika, alam nyo dito, yun nga, walang dasal ang mga bata. Kinuwento ko na rin to sa inyo. Naku-culture shock ako. Mga bata pa, kahit sa bus stop, nagjujugjugan. Diba? Nakakalungkot yung ganitong klaseng mundo na ginagalawan mo. But you have to survive. So dito, ang mga eksena pa dito sa Amerika, yung mga nandito, di ba? Walang Christmas party. Di ba? Walang Christmas party sa school. Wala yung talagang katulad sa, siyempre siguro dahil nga dito, iba ang, parang walang time, hindi ka pwedeng magdasal-dasal kasi pagtatawanan ka pa. Di ba? Ako naman, ayoko naman po dito parang preacher kasi hindi naman ako nakilala na preacher ako. Mamaya mag-iba ng tema ng aking channel, nakikita nyo, kung kaya ko lang na mag-preach or later on, magiging bihasa ako sa Biblia, bakit hindi? Kung ay makakapag-share ako ng mabuting balita ng Diyos. But, too much, siguro ang dami nang pumapasok sa isipan ko, busy life, busy sa pakikipaglaban. But again, eto yung sad at parang magiging, eto yung tinatawag talaga nilang Nazi ruling, di ba? Mga National Socialist, di ba? Nazi from the word National Socialist. So, kwento ko lang, sunod ko uli, ibalik ko lang yung pinag-uusapan natin kanina, na nung panahon ni Hitler, di ba, bibigyan ng mga tao ng isang transistor radio. Kapag pag nilipat mo yung channel mo, yung talapihitan, nakinig ka ng ibang news. Okay? Anong gagawin sa'yo? Papatawag ka, ipapahuli ka. Ganun ho, nung panahon ni Hitler, wala kang laya. So ngayon, sino ang magsasabi? Sino ang maghuhuli sa'yo? Sino ang magsusumbong sa'yo? Hindi yung kapitbahay mo. Like everybody is an informer back then. It's the same thing ngayon sa Amerika. Na sinasabi ng mga ungas, na mga dilawan, isumbong ka. Yung mga dilawan, especially sa Pilipinas at dito, na kapag si Maharlika ay nagkuda-kuda sa mga dambuhalang mga artista, mga syonget, mga korimawad, basta lahat na isumbong, di ba? Isumbong ka agad kay Facebook, kay ganito, kay ganyan. Nazi yan eh. Yan ang ugaling Nazi. Hindi nila kayang lumaban ng patas. Ako, talagang, bakit ka mananawagan? Bring on. Diba? Bring on the fight. Kung talagang gusto ninyo ng patas, gusto niyo madinig ang pangit man. Diba? Dapat pakinggan nyo. Pero pasalamat na rin ako dito sa mga ungas na nakapasok dito na mga dilawan. Kahit pa paano, pinakikinggan ako. I'm grateful. Kasi nakikinig kayo. Ibig sabihin, later on, baka maisip-isip nyo, tama pala yung buwisit na Maharlikan pinagnangawanan. But going back, dito sa pagiging, sa pag-alis ni Donald Trump, you know what, palangga, yung pamilya niya, sabi nga natin, billionaire eh. At the end of the day, they're rich, they're billionaire. They have beautiful life than you can imagine. Diba? The reason, sabi ko nga, sinusuportahan ko yung taong ito. Hindi man siya politiko eh. Yung taong si President Trump. Binigay niya yung life niya to change America, to make America great again in terms of migration. Grabe, no? Bumabaha na. Nakita niyo, bumabaha na yung mga galing sa Honduras. Ito yung mali na ginagawa ng Democrats. At siyempre, iba na rin mga Republican. But anyway, gusto ko lang pasalamatan ito mo na may nagpalangga dito kanina. Thank you. Ayan. Dito ba si palangga? Ay, nawala ba? Wala pala, no? May nabasa ako kanina eh. It's just so sad, no? Para akong namatayan. Ayan, ang feeling. Anyway, sa lahat po ng mga nakita ko kanina, may nag-comment dyan na may bagong member. Si Ma'am Chita Cabanza. Ayan, thank you. Meron pa isa kanina eh. Ayan. Anyway.
Thank you sa inyong super chat, super love love. So ngayon, nakikita nyo na nakakalungkot dito, parang ang gobyerno ay hawak sa liig talaga ang mga tao. Diba? Especially, lalo na yung mga kabataan. Alam mo, nakakalungkot. Bilang ako may anak din. Nakikita mo yung mga kabataan dito. Buti na lang yung anak ko, kahit pa paano, they're doing good so far. There are times that they are crazy. Mga buwisit, paminsan-minsan. Minsan madalas. Dahil nga sa kulturang kinalakihan nila na hindi mo na kayang kontrolin yung anak mo kasi, di ba, eto pa, alam nyo yan, pag nasa Amerika, ang mga bata, hindi mo pwedeng paluin. Hindi mo na pwedeng bugbugin talaga, pero ang mga bata, di ba, alam nyo na yan, narinig nyo na yan, tatawag ng 911, ire-report ka. Pag narinig ka ng kapitbahay, ire-report ka. Di ba pang Nazi lang yan? Na isusumbong ka. Parang bilang isang mga magulang, parang wala kang karapatan, parang wala kang laya na barnutin ng anak mo o palakihin bigyan mo ng masigabong na disiplina o katulad ng ako, lumaki ako, napapalo din ako kasi ako pinakamakulit sa lahat ng magkapatid. Nakita na lang ako ng lola ko, nasa taas na ako ng nyog. Di ba? Kaya pagbaba ako ng nyog, di ba, muntik na nga ako malaglag sa nyog, may nakaamba pang pamalo. Di ba? Yung kabataan ko, true yun mga talaga. Ang ibig ko sabihin, nabubuhay tayo, not only here in the States, even dyan. Ngayon, di ba? Ngayon, mga bata, ngayon, susumbong saan ba tayo magsusumbong? Magsagot-sagot sa mga magulang. Lalo na dito, sasagot sa magulang, pag inambahan mo, isusumbong ka sa school. Ikaw pa, yung iba nga nakukulong mga palangga eh. Nakukulong. Pag tinitignan mo, okay, I realize right now, habang nag-uusap tayo, na sabi natin, di ba, ang mga Democrats, equality, dapat lahat merong masarap na lahat makakain. Tama naman yun eh. Pero yung equality na yun, palangga, like tayo, no, mga Pilipino, talala tayo, masisipag tayo. We're working so hard. At ito, tax season na naman mga palangga. Actually, may seminar pala ako bukas. Anyway, about tax chucho. But anyway, tax season na naman. Bayad na naman tayo ng tax. The more you earn, the more taxes you pay. So, yung mga walang trabaho, dahil equality, dapat ang mga tao, di ba, isi-share mo equality rights, isi-share mo ang income mo doon sa mga illegal immigrants. Yung mga, even though undocumented na iba't ibang lahi na nandito. Okay lang sana kung yung pera mo napupunta, yung taxes mo napupunta doon sa talagang totoong kailangan ng tulong, but they take advantage, most of them. They take advantage po yung mga, ito yung masakit. Ito ngayon, ngayon ko na lang to nare-realize. Ngayon na lang nag-sink in lahat sa akin to. Dati naaawa ko, ay dapat lahat meron, kawawa naman kasi sa Pilipinas, mga tao doon, buti dito sa Amerika, merong nagbibigay ng gobyerno. Pero yung sistema, para sa akin, sistema ng gobyerno na binibigyan yung mga walang trabaho forever na okay lang kung alalayan, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Diba? Sabihin na natin 1 taon na alalay. Kulang pa ba yung 1 taon na alalay ng gobyerno? Yung iba hindi na nga nagtatrabaho, palangga. Yung mga illegal immigrants, alam nyo, mga palangga, yung mga nagtatrabaho dyan sa mga grocery store, kayo mga palangga, mas may pera pa yan sa inyo. Mas may pera pa yan sila kasi nakakatanggap sila ng unemployment, kung ano-ano mga benepisyo na nakukuha nila. Yeah, may mga nakausap din ako mga Pilipino, pero mga elderly na. Minsan nga sabi ko, puti pa nga, sabi ko, ate, nakausap ako dati nung bago-bago pa lang ako, nagtataka ako, sabi ko na gano'n, bakit ito wala namang trabaho, mas may pera pa sa akin? Totoo yun. Kasi kinuwento niya sa akin, nalalaman ko, ganito, ganyan. Sabi ko, grabe pala sa Amerika. Sabi ko, huwag na lang kaya ako magtrabaho. Mangin na lang kaya ako sa gobyerno, magkape-kape na lang ako. So ito yung sad thing dito na kaya nababankrupt din ang Amerika. I mean, nalilimas ang kaban dahil tulad sa ganitong klaseng gobyerno, no? Na yung mga illegal, lalo na, mga kriminal pa yung iba, nakakatanggap sila ng pera. Ang sarap ng buhay nila mga palangga dito sa Amerika. Kaya kung criminal ka, na may visa ka, US visa, later on, pag nag-open, welcome ka dito. Hindi ka magtrabaho, kahit wala kang papel, magkakabenepisyo ka. Mabibigyan ka ng mga kung ano, hindi ka magugutom. Dito, talaga bibigyan ka ng government.
'Di ba? Pero anong sense ng buhay mo? Ano yung worth ng buhay mo? Na capable ka, malakas ka, gorgeous ka, bonggang-bongga. Bonggang-bongga si Maharlika, 'di ba? Tapos pipila ako doon sa ano ng gobyerno, 'di ba? Hihingi ako, dadrama ng konti, chuchong ganyan para makaroon ng pera. Yun. So yung sinasabi nitong mga dilawan na mapadyaan sa Pilipinas, mapadito. Okay, mga equality, bullshit na equality yan. Diba? Ito yung naidudulot ngayon. Yun nga, especially yung mga bata, yung ngayong generation. Nakakalungkot. Nakita niyo naman, di ba, yung influence ng social media. In social media, it's good thing to communicate your friends, your family. Pero nagagamit sa kalaswaan. Nakita niyo mga TikTok. Nag-TikTok din ako, pero mas gusto ko yung mga drama-drama lang. Di ba? Pwede rin mga siyaw-sayaw. Pero nakita ninyo, mga anak ninyo, hindi nyo lang nakikita yung mga palangga. Nagtatago yan sila. Sabi ni Nalgan, patay ang middle class. True. Di ba? Yung mga anak ninyo, tago-tago lang yung mga palangga sa cabinet. Tapos halos pakita yung mga boobs nila, mga suso nila. Nag-TikTok, nag-twerk na gano'n, di ba? Gano'n. Nakikita mo, pati nga mga matatanda, nag-twerk na yung mga singit, mga kepailabong nila. I don't know, hindi man ako perfect palangga, you know. Minsan bastos din ako, pero I don't think para sa mga edad natin na ipakita na natin yung mga kasingit-singit ganyan din tayo, di ba? Di ba? Nakakalungkot yung buhay na ginagalawan natin.